Wala na pong malikot, maligalig, except yung mga sinabihan ko lang. Okay? Buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito po tayo sa Book of Ecclesiastes. Ecclesiastes in chapter number 12, in verse number 1. Ecclesiastes chapter 12, verse number 1. Parang may mga, sino yung mga tao doon sa store? Bagong dating. Okay. Sige, bahala na kayo mga ushers, securities, nyo na lang. Alright? So, nandyan na ba kayo mga kapatid? Dito po sa verse number 1, Ecclesiastes, yan po'y pagkatapos ng Proverbs. Yan. Alam na alam niyo yung book of Proverbs. Proverbs, Psalms, Proverbs, and then Ecclesiastes. Pagkatapos ng Ecclesiastes, Revelation. Tama ba? Hindi, malayo pa yon. Okay, basahin po natin ito ng sabay-sabay ng malakas. Alright, nandiyan na po ba kayo? Everybody, read. Remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Ngayong umaga ay magbibigay ako sa inyo ng mensaheng remember. Just one word, yung pamagat natin, remember. Okay, sabihin nyo nga, yan, alright, napakasimple lang. Napakasimple lamang po. Isang word lamang para ma-remember ninyo. Alright, mga kapatid, huwag niyong kakalimutan ang mensaheng ito. Anong pamagat ng mensahe? Remember. Nakalimutan ka agad yung iba. Hindi na ma-remember ka agad yung iba. Alright, tayo po'y manalangin. Panginoon, we are now come to the most important part of our worship today, O God. So please give me wisdom, make your people humble, and give them also wisdom. Save the unsaved and baptize the converts, O God. I promise you, all the glory and honor, ibabalik po namin sa inyo. For thou art worthy to receive glory, glories and honors, O God. So please, huwag niyong payagan, pahintulutan ang diablo na magkaroon ng puwang. Sawayin niyo po siya, O Diyos. At dalain ko po, give us revival, O God. Yung pong mga, maaring may mga anak po kayo dito, may mga believers, Panginoon, na nanlalamig, nanghihina, walang plano sa kanilang buhay Kristiyano. Atin lang po sila umaga, pagkatapos wala na po. Meaning, oh God, they don't have any plan for you. So please, ipakita niyo po, ang mula sa mensaheng ito, Panginoon, makita po nila ano pong kalagayan nila sa pagkakataon pong ito. Panginoon, kausapin niyo pong bawat isa. Ganon din po ang mga anak niyo nakikinig through Google Meet, sa Facebook, at anuman pong karamihan na pwede niyo pong makita sa aming pong mga puso. Patawad po, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alright, pwede na pong umupo po na maayos. Alam ko po, hindi madaling nakaupo dyan. At sapagkat kanina pa ho kayo. At hindi rin po madaling magsalita dito. Amen? Ayan. Pero, alam ko po na kayo, ako, lahat tayo dito, meron tayong kailangan mula sa Diyos. Amen? Meron tayong kailangan sa Panginoon. At ang kailangan natin mula sa Diyos, pakinggan niyo po, hindi niyo po yan mapupulot o makukuha kung saan-saan. Dito niyo lamang po makukuha sa lugar na ito. Amen? Alright, so again, wala na pong tatayo, wala na po yung lipat-lipat, maliban lang kung may sakit po kayo at mamaya nasi-CR kayo, no problem. Pero ang gusto ko, mga kapatid, ay dapat meron tayong matanggap na katotohanan mula sa mensaheng ito. Amen? Amen? Amen ba? Yan, alright. Tuloy-tuloy na po tayo. Now, balikan po natin itong binasa natin, Book of Ecclesiastes. I just want to give you a very, very important introduction for this book upang maunawaan natin ano pong nilalaman itong aklat na ito. Itong aklat na ito ay ang tawag dito po ay Ecclesiastes.
Ecclesiastes or the preacher. Pakinggan nyo na maigi. Ecclesiastes or the preacher or member of assembly. The human author is King Solomon. Alam naman po natin na ito pong si King Solomon, siya po ay isang tao na napakayaman. At ang sabi nga ng Biblia, he is the wisest man ever lived on earth. Wala na pong mas tatalino sa kanya maliban sa Panginoong Jesucristo. So, the human author is King Solomon. Solomon referred to himself as the preacher, meaning one who gathers or assembles. He was both assembling people to hear a message and gathering wise sayings na kung tawagin natin ay Proverbs. Amen. Now Solomon, one person in the Bible who had everything. Halos nasa kanya na po lahat. Wisdom, power, riches, honor, reputation, God's favor. Halos wala ka nang hahanapin sa kanya. The one who discussed the ultimate emptiness of all that in this world has to offer. Diniscuss niya lahat, mga kapatid. In fact, the book of Ecclesiastes is the book na kanyang sinulat later part ng kanyang buhay. Kaya nga gumawa siya ng conclusion dyan, mga kapatid. Mamaya sabihin ko sa inyo. So, diniscuss niya dito na ano yung buhay na tinatawag na empty. He tried also to destroy people's confidence in their own efforts, abilities, and righteousness, and direct them to commitment to God as the only reason for living. Makinig kayo. Ibig sabihin, pag wala kang Diyos, wala kang rason para mamuhay. Alright? Nakikinig kayo, mga kapatid? Because, empty, futile, hollow, nothing, walang kwenta lahat ang buhay pag wala kang Diyos. Wala kang commitment sa Panginoon. Nakikinig tayo, mga kapatid? Walang kwenta ang buhay natin. Kaya nga, empty lahat. Walang saysay. Walang laman. Walang kwenta. Tignan niyo po, itong karanasan ni King Solomon, hindi na natin pwedeng hindi na natin pwedeng lagpasan pa ito. Walang makakalagpas, walang makakalamang sa buhay na naranasan ni King Solomon, mga kapatid. Wala na. Possessions, naranasan niya. Experience, grabe. Power, grabe. Pleasure, grabe. Side by side, naranasan lahat yan. Pero makinig kayo. But life is empty, meaningless. Possessions, experience, power, pleasure, lahat yan, mga kapatid, kung wala kang Diyos. Nakikinig kayo sa akin? Almost 3,000 years ago, Solomon spoke of his human dilemma. Lahat yan, kinuwento niya, mga kapatid. Pero bandang dulo ng kanyang buhay, alam niyo ba kung anong ginawa niyang conclusion? Makinig kayo na maigi. Anong sabi niya? Sino nakakaalam yung verse na yon? Ecclesiastes chapter 12 in verse number 13. Anong sabi niya? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God, in verse number 14, shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Kapatid, ulitin ko sa inyo, hindi mo kayang lagpasan ang karanasan ni King Solomon. Kaya dapat matuto tayong makinig, lalong-lalo na sa inyong mga kabataan.
Amen, amen. Kaya ngayong umaga, ang ating pag-uusapan na paksa ngayong umaga, na subject natin ngayong umaga, na huwag niyong kakalimutan mga kapatid, is the word remember. Kasi sabi ng Bible dito mga kapatid, sabi ng Biblia, alam niyo ba, isinulat ito ni King Solomon pagkatapos niya naranasan lahat ng napakaraming karanasan ng kanyang buhay na hindi niya akalain, mga kapatid. Babae, good night. Walang lalagpas dito, walang makakatalo. Ha? Ilan yung asawa ni King Solomon? 700? Come on, sino nakakalam? 700 wives and 300 concubines. 1,000 ang recorded mula sa Biblia ang naranasan ni King Solomon na babae, at dumating sa punto na ang sabi niya, woman is bitter than death. Ha? Oh, kaya kayo, huwag na kayong magsubok ng 5 babae. Ha? Huwag nyo nang subukan yung 10 babae. Si King Solomon nga, mga kapatid, anong sabi niya? Naghanap siya ng babae, umaabot siya ng 1,000. Yung pala, 1 babae lang din naman pala ang hinahanap niya. Ha? Kaya huwag ka na maghanap, Brother Bore. Matanda na kayo. Ha? Kahit kayo, bata-bata kayo. Ha? Huwag na kayo magsubok. May nakasubok na. Nakikinig ba kayo mga kapatid? At ang sabi ni King Solomon na nakasubok, anong sabi niya? Vanity is vanities. Anong ibig sabihin niyan? Hey, walang kabuluhan. Anumang karanasan natin dito mga kapatid sa mundong ito, pleasure, wisdom, power, possessions mga kapatid, na wala dyan ang Diyos, anong sabi ni King Solomon? It's empty. It's vanity. Walang kwenta. Kaya anong sabi ni King Solomon? Anong sabi niya? Remember now thy Creator. Nakikinig tayo mga kapatid. Ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa mga kabataan. Kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, kung ikaw ay Baptist boys, Baptist girls, kung ikaw ay young men, young ladies, mga kapatid, makinig kayo. This message this morning is for you. Kaya makinig kayo na maigi. Amen? Na makinig kayo mga kapatid. I like the word remember. Kasi tayo, makakalimutin tayo. Ha? Nakikinig ba kayo mga kapatid? You know the word remember means to mark. To mark. So as to be recognized. Kung sa Tagalog mga kapatid, pag sinabi nating mark, ibig sabihin tatandaan mo. Tatatakan mo. Nakikinig kayo mga kapatid? Mamarkahan mo. Pag-ukulan mo ng pansin. Yan ang ibig sabihin ng word na remember. Amen. Makinig kayo na maigi. Pag sinabi nating remember, ibig sabihin tatandaan mo, tatatakan mo, pag-ukulan mo ng pansin, mamarkahan mo mga kapatid, pag-ukulan mo, ibig sabihin ilagay mo yan sa isip mo. Nakikinig kayo? Ilagay mo yan sa isip mo. By implication from the word remember means to mention. Ibig sabihin, tutukuyin mo, sasabihin mo, isasaad mo yan, ilalagay mo yan sa isip mo, ilalagay mo yan sa puso mo. The word remember means to be mindful. To be mindful. Anong ibig sabihin yan? Paulit-ulit. Tatandaan, alalahanin, iintindihin, isa sa isip, tataglayin sa isip. So I hope nagkakaintindihan tayo sa salitang yan. Amen? Ayoko magbabanggit ako dito na hindi nyo naunawaan pa ulit-ulit. So pag sinabi nating remember, mga kapatid, ilagay mo yan. Tatandaan mo, itatatak mo yan sa isip mo, mamarkahan mo yan sa isip mo, pag-uukulan mo ng pansin, alalahanin mo yan, iintindihin mo yan, isa sa isip mo yan, tataglayin mo yan sa isip mo. Ibig sabihin, hey, makinig kayo, hindi dapat mabura sa isip mo yon. Alright, nakikinig tayo mga kapatid? Pag sinabi nating remember, ibig sabihin hindi dapat mabura at huwag mong buburahin sa utak mo, sa puso mo, tataglayin mo yan hanggang sa pagtanda mo. Hanggang sa mawala ka sa mundong ito. Hanggang isang araw ay nandoon ka sa langit. Ano yung hindi dapat mabura
Ano yung mga dapat itatatak natin sa isip natin at hindi dapat mawala sa isip natin? Number one, remember now thy Creator. Amen! You know, the word now, kapatid, napakalaga yan. Sabi ng Bible dito, remember now thy Creator in the days of thy youth. Napaka-importante yung salitang now. The word now, meaning at the present time, pag sinabi mong ngayon, now, ibig sabihin tumutuko yan sa ngayon, hindi bukas. Nagkakaliwanagan ba tayo? Present time yan. Present situation yan. Tumutuko yan sa present situation. Tumutuko yan today. You're now, the word now means today. Present time. Present time. Or moment. Huh? Kaya sabi ng Diyos, remember, anong ibig sabihin? Huwag mong buburahin. Ano yung hindi dapat mabura sa utak mo, kapatid? Diyos, yung Creator mo, yung lumikha sa'yo. Hindi ka nilikha, makinig kayo. Tao tayo. Tandaan niyo po, anong sabi ng Bible dito? In Ecclesiastes or in Job chapter 35 verse number 10, isulat nyo na lang po yung verse. Okay, sabi ng Bible dito, but Job 35 verse number 10. Sabi ng Bible, but hindi ko maintindihan yung sulat ko. Anyway, ako magbubuklat. Job 35 verse number 10. Okay, sabi ng Bible dito 35 verse number 10. Ayan. But none, sabi ng Bible dito, but none say it, where is God my maker? Who giveth songs in the night? Sino yung maker natin? Ayon sa verse na ito, come on. God. Maliwanag ba yun? Amen. Sino yung gumawa sa'yo? God. Hindi ka galing sa unggoy. Hindi tayo galing sa hayop na sinasabi ni Charles Darwin. Mga kapatid, alam nyo, nung namatay si Charles Darwin, anong sabi niya? Ako ang pinakakawawang tao. Alam nyo kung bakit? Sapagkat gumawa siya ng isang theory. Marami siyang napaniwalang mga tao na ang kanyang theory ay ang tao ay galing sa hayop. Hey, nice kong sabihin sa inyo mga kapatid, ikaw at ako, napakaliwanag sa amin ng Biblia, Genesis chapter 1 in verse number 26, and God said, let us make man in our image, after our own likeness. Hey, mga kapatid, balik ta rin man natin, ikaw at ako, tayong lahat, basta ikaw ay tao, galing ka sa Diyos. Diyos ang lumikha sa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, Job 33 verse number 4, anong sabi ng Bible dyan? The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given my life. Wala kang hininga pag walang Diyos sa buhay mo. Tandaan nyo yan. Maliwanag ba yung mga kapatid? Kaya ang gusto ko makita nyo ngayong umaga, the message this morning is very, very simple. Huwag nyong buburahin sa isip ninyo. Huwag nyong buburahin sa utak nyo. Huwag nyong aalisin sa puso nyo. Huwag nyong buburahin sa isip nyo na merong Diyos na mula sa langit na lumikha sa iyo at lumikha sa atin. Our Creator is the God of heaven. There is a real God of heaven who created you and me. And that God is God the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Kapatid, yan ay hindi dapat mabura. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, remember, kailan? Ngayon. Ha? Anong ibig sabihin ng remember? Huwag buburahin. Huwag aalisin. Bakit? Sapagkat ang mundong ito,
Maraming paraan si Satanas para burahin ang Diyos na siyang lumikha sa'yo. Tignan mo nga, Sir Ariel, kung nakabase na sila. At ipipresent ko sa inyo kung sino yung mga bubura. Sa utak natin, sa isip natin, ang Diyos na siyang lumikha sa atin, na yung Diyos na lumikha sa iyo, ay yan dapat ang hindi mabura sa puso't isipan ng bawat tao. Tignan nyo to. Sige, unahin natin yung homosexual. Ha? Kaya tignan nyo, ano sabi ng mga bakla? Nilikha din naman kami ng Diyos. Sinong Diyos? Sige. Ha? Doon kayo sa dulo. Ha? Mga kapatid, tinan nyo mga kapatid ha? Anong ginagawa ngayon ng LGBTQXYZ, kung ano saan man sila nakalating na letra? Pinipilit nila na baguhin yung creation ng Diyos. Dalawa lamang ang nilikha ng Diyos na tao, babae at lalaki. Pero mga kapatid, ang grupong ito, pinipilit nila na burahin sa isip ng tao na ang tao ay dalawa lamang ang nilikha ng Diyos, babae at lalaki, kapatid. Kaya kayo mga kabataan, mga nanay, mga babae, mga kalalakihan, ngayong umaga, hey, remember now thy Creator. Sapagkat darating ang panahon, kapatid, ang diablong ito, buburahin niya sa utak natin, sa puso natin, at sasabihin niya, pwede naman maging bakla na. Ha? Born in this way? Ano lagi dyan? Could you imagine? Respect LGBTQ, tapos human rights are my pride. Garbage. Ha? Utak ito ng demonyo. At ang may kaisipan dito mga kapatid ay demonyo. Bakit? Anong gusto ng demonyo? Burahin ang creator mo sa utak mo. Ha? Tapos isipin nyo to, isang araw magpapakasal tong dalawa. O kaya, halika Brad. Yeah. Sample lang naman ito. Akalain mo yan? Yakapin mo. Yakapin mo. Yeah. Matipunong lalaki pero pumatol sa ganito? Ha? Makinig kayo. Pero ito po tanggap ng lipunan. Naunaman niyo ba yan? Kaya sabi ng Diyos, ngayon din mismo, pagpahin yung creator sa isip mo. Kasi kung hindi burado ang creator mo, alam mong nilikha ka na lalaki ka, hindi ka magtatapos sa ganito. Bakit? Kasi ang creator mo, create ka na lalaki. Ang problema, mga kapatid, create ka ng Diyos na lalaki, magtatapos ka sa ganito. Yamin niya. Tapos, hindi pa na kontento, dalawa pa chicks niya.
Tapos mag-aaway, siyempre mag-aaway itong dalawa. Oh, pinipilit nila na, ako, mas maganda ako. Hindi ako. Ha? Makinig kayo. Isang araw, tong lalaking ito, pag pumatol sa ganito, isang araw, mabubura sa kanyang isip at puso yung kanyang nag-create sa kanya. Isang araw sasabihin niya, Daddy, tatawagan niya si daddy niya, Sir Ariel, halika dito. Ikaw daddy muna. Ha? Ha? Akalin mo yan, isang araw ito si, ano ulit first name mo? Ha? Sian. Oh, nasasabi niya, Daddy, mag-aasawa na ako. Papaalam sa daddy niya, mag-asawa ka na? Oo, Daddy. Sino naman? Tapos, ang ipapakilala niya, ito? Ha? Aba mga kapatid, kung ang kanyang magulang ay burado rin, ang creator sa kanyang utak, ano sasabihin niya? Sige anak, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Good night. Ha? Thank you, Sir Ariel. Thank you. Nauunawan niyo ba mga kapatid kung anong bumubura sa utak natin? Sinong creator natin? Ito pa. Sige. Yeah. Ayo. Oh, yung mga lasing ko. Sige. Yan. Ikot kayo doon. Ayan. Mga kabataan. Dito kayo banda. Diyan. Makinig kayo mga kabataan. Ito ang bumubura sa utak ninyo kung sino ang lumikha sa inyo. Di kayo makaimik. Di ba? Minsan nga mga kapatid, nawawala yung respeto ninyo sa Diyos, sa Diyos, sa magulang ninyo. Bakit? Dahil andito sa ganitong grupo. Ha? Di baling kasama nyo yung grupo, di baling kasama nyo itong grupong ito, kahit hindi nyo kasama ang Diyos at magulang ninyo. Come on, I hope na nagkakaliwanagan na tayo ngayon. Ha? Bamaga. Ito yung gusto niyo eh. Nandito yung alak. Ayan. Dito yung barkada. Ito mga nandito. Natural na natural sa kanila to. Ha? Tignan nyo, di baling, alam nyo, pag hinatak ka ng barkada mo, burado si Kristo sa puso mo. Come on, amen! Pag hinatak ka ng barkada, hinatak ka ng alak, hinatak ka ng barkada mo, hinatak ka ng inuman, hinatak ka kapatid ng bisyo, hinatak ka ng kung ano, mga instrumentong ginagamit ng diablo, hey! Di baling wala kang simba-simba, wala kang ministry, wala kang Kristo, wala kang magulang, basta nandito ka sa puder ng inyong mga barkada. Kaya tingnan nyo, anong mas pipiliin nyo? Alak o si Kristo? Alak o simbahan, kapatid? Anong pinipili natin? Alak, simbahan, droga, sigarilyo, bisyo, barkada. Bakit mas pinipili natin yun? Burado na si Creator natin. Ha? Maliwanag ba yun? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, para sa mga magulang, para sa mga nanay, mga tatay, mga young men, young ladies, and you kids, mga kapatid, girls and boys, para sa bawat isa na nakikinig ngayong umaga. Hey, kung meron mang isang persona na hindi dapat mabura sa isip natin, sa puso natin, is our Creator. Dalawang grupo pa lamang yan. Dagdagan pa natin. Ngayon, ito yung mga komunista. Kaya kayo mga taga-PUC, huwag kayong magpapasok sa NPA. Dito kayo. Yan, dito.
Doon yung iba. Makinig kayo. Ilang mga kabataan ang rebelde sa kanilang mga magulang ngayon? Come on! Ha? Ilang mga kabataan ang rebelde sa kanilang mga magulang? Ilang mga kabataan ngayon na rebelde sa Diyos? Ilang mga kabataan ngayon ang rebelde sa gobyerno? Alam niyo ba kung saan nanggaling ang rebellion? Ang rebellion ay nanggaling sa demonyo. Nanggaling kay Satan, nanggaling kay Satanas, nanggaling sa devil yan. Kaya sa oras na magrebelde ka sa magulang mo, kapatid, ibig sabihin, tinatanggal mo ang creator mo sa utak mo. Samantalang ang sabi ng Diyos, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ha? Ilang grupo na ito? Ilan pa lamang pong itong grupong ito na pinakita po namin sa inyo ngayong umaga, na siyang grupo na ginawa ng diablo para burahin ang creator natin sa ating isip. Alam nyo, kayo mga kabataan, hindi sa lahat ng panahon kayo kabataan. Balang araw, makinig ka na maigi, tapos na ang inyong pagiging kabataan. Kaya sabi ng Diyos, Ecclesiastes chapter 3 verse number 1, to everything there is a season, and a time to every purpose under the sun. Ha? Darating ang panahon, ito, hindi na sila kabataan. Ito, hindi na sila kabataan. Ito, hindi na sila kabataan. Ha? Pero ano ang ini-enjoy? Anong kinikilala itong grupong ito? Anong namamalagi sa isip ng mga kabatang ito ang grupong ito? Ganon din yung grupong ito. Anong nasa utak nila? Anong nasa isip nila? Is it the Creator? Who created them? Ha? Sabi ng Biblia, God created man in His own image, in the image of God. Can you see the image of God for these rebellious young people? Nakikita niyo pa ba yung image ng Diyos sa mga kabataang ito? Sa mga kabataang ito? Where is now the image of God? Where is now thy Creator? Ha? Pati kayo mga magulang na hindi niyo pinapansin ang simbahang ito. Ha? Kaya nga hindi nyo masyadong pinapansin ang simbang ito. Bakit? Walang creator sa utak mo. Walang creator sa puso mo. Ha? Kaya nga wala lang sa inyo. Magsimba kayo ng umaga, okay lang. Magsimba kayo ng hapon, pahala na. Alam niyo kung bakit? Sapagkat madaling burahin ni Satanas sa utak natin sino ang creator natin. Mga kapatid, tinan nyo, ilang mga kabataan ngayon nasira ang kanilang buhay dahilan sa grupong ito. Alak, sugal, barkada, ha? Relasyon na wala pa sa panahon. Walang pakialam sa kanilang purity. Walang pakialam sa kanilang creator. Ganon din sa grupong ito, kapatid, mga rebellious na young people, rebelde sa mga kabataan, rebelde sa Diyos, rebelde sa gobyerno, rebelde sa kanilang mga tahanan. Sasabihin naman nito, irespeto niyo naman kami. Ha? LGBTQ hanggang Z.
Makinig kayo. Papaano irerespeto sila? Wala namang ganyang ginawa ng Diyos. Tingnan mong kamangmangan nila. Sabi nila, human rights. You know, is it homosexuality? Is it human rights? Ibig sabihin ganito, rights ba ng tao na maging bakla? Naunawan niyo ba yung sinasabi nilang, binabanggit nilang human rights? Hindi nila naunawaan. Ano mang rights natin, mga kapatid, makinig kayo, any human rights, it must be a godly rights. Hindi mo pwedeng tawaging human rights yan kung hindi yan maka-Diyos na rights. Kaya nga sobrang mangmang ang tao ang kikilalang pag naipasa itong mga to. Kaya mga kapatid, ipanalangin natin na hindi dapat maipasa ito. Alam mo mga kapatid, ito ang bumubura sa utak ng maraming mga kabataan, sino ang creator natin. Akalain mo yan? Tinan nyo ito ha. Ito ang magpaparada. Sige, parada kayo. Parada, ikot. Yan, ikot. Ha? Diyan, sa baba. Sige, natural ang dating. Baba, ayun. Oh, pumili ka nga ng gwapo dyan, kayo mong dalawa. Ha? Sipin nyo yan. Makinig kayo, mga magulang. Ito ang influensya sa inyong mga anak. Sinong siraulong magulang na papayag na ito ang impluensya ng inyong anak? O kayo, lumabas din kayo dyan. Sige, ikot kayo. Parada. Come on, kayo. Yan. Tabi muna kayo. Yan. O, anong dala nila? Bisyo. Ha? Alak. Walang kwentang kasuutan. Kahit lumabas na mga kapatid ang mga bituing madilim, walang pakialam. Ha? Anong kwentang bituin na yan? Walang liwanag. Sa demonyo yan. Kahit lumabas ang luklukan ni Satanas, walang pakialam. Ha? Tapos ito rin, sasabayan din ito ng parada. Sige, parada kayo. Mga rebelde. Sige. Give them away. O yan. Ha? Tignan nyo, maraming mga nabibiktima sa UC, maraming mga nabibiktima sa UP, ha? Maraming nabibiktima sa BSU, sa iba't ibang schools. Pero nakakalungkot, ang kanilang kampo, UP. Mga rebeldeng mga kabataan. Ha? Ang tanong ko doon mga kapatid, nasaan yung mga magbulang? Mga parents, pwede bang tumayo ulit kayo? Ha? 3 grupo pa lamang itong pinakita ko sa inyo. Pero hindi nyo alam, mga parents, ito ang nag-iimpluwensya sa inyong mga anak. Ha? Sasabihin nyo, okay lang yung anak ko, pastor, pagka naging bakla. Kasi para may freedom. Ha? Ha? Okay lang yung anak mo? Okay lang yung anak mo na magiinom ng alak? Ha? Nakikinig kayo mga magulang? Tapos pag malasing, basagin niya yung mukha mo. Ha? My question is, where is now thy creator? Ha? Alam mo kaya, madaling pasukin ang mga young men natin, young ladies natin, ng ganitong grupo, makinig kayo. Walang creator sa kanilang isip. Burado ang creator sa kanilang isip at puso.
Nakikinig tayo? Kaya pag burado ang Diyos sa kanilang isip, madaling pasukin sino man. Madaling pasukin ng alak, madaling pasukin ng barkada, madaling pasukin ng sigarilyo, madaling pasukin ng shabu, madaling pasukin ng marijuana, ng barkada, yung kanilang utak. Bakit? Walang creator doon sa utak nila eh. Burado. Ganon din dito. Ha? Ganon din ito mga rebeldeng ito. Kaya sabi ng Diyos, remember. Anong ibig sabihin ng remember? Huwag buburahin. Ha? Kaya sana sa inyo, kayo mga nandito, isang araw magpulis kayo, hindi burado si Kristo sa isip nyo. Kaya ngayon pa lamang, remember, kailan? Now. Sino? Thy Creator. In the days of the youth. Makinig kayo. Anong karugtong yan? Ano sabi niya? While the evil days come not. Alam niyo kung anong ibig sabihin yan? During in your old age. Yan po ibig sabihin yan. Because in our old age, makinig kayo, ang daming mga pagsubok ng ating buhay. That's evil days. Kaya katulad ninyo, habang wala pa kayo sa evil days, wala pa kayo sa old days ninyo, old years ninyo, ano ang dapat hindi mabura sa utak nyo? Come on. Sino ang hindi dapat mabura? Creator. Creator. Maliwanag ba yung mga kapatid? Creator. Napaka-importante yan mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, nor the years draw nigh. Makinig kayo. Alam nyo ba na napakabilis ang panahong lumipas? Ha? Nakikinig po? Mabilis lumipas ang panahon. At isang araw, anong sasabihin natin? Makinig kayo, young men. Isang araw sasabihin natin, I have no pleasure in them. Sa totoo lang mga kapatid, pagtanda mo, hindi mo rin magugustuhan na ito eh. Anong sasabihin mo? Makinig kayo na maigi. Anong sasabihin natin pag tumanda na tayo? Sana hindi na ako nag-inom ng alak. See? Sana hindi na lang ako naging bakla. Alam mo kung hindi ako naging bakla, sana nagkaroon din ako ng pamilya. Sana hindi ako sumama sa mga rebeldeng kabataan. Kung hindi ako sumama sa kanila, sigurado may magandang trabaho sana ako ngayon. Isang araw, wala ka na ring pleasure sa mga to eh. Pag tumanda tayo nakikinig ba tayo? Kahit na sabi mo mang, gusto ko sanang sumama dito. Gusto ko dito. Gusto ko dito. Gusto ko dito. Pero kapatid, sa isip mo, gusto mo. Pero anong sasabihin ng katawan mo? Hindi na kaya. So anong sasabihin mo? I have no pleasure in them. I have no pleasure in them. I have no pleasure in them. Meron akong tinanong, isang baklang matanda, tumanda na siya sa kabaklahan niya. Alam mo, tinanong ko sa kanya, sabi ko, masaya ka ba sa ganyang kalagayan mo? Anong sagot niya? Hindi. Ha? Isang araw mga kapatid, lahat ng pleasures ninyo, mga kabataan, makinig kayo, lahat ng pleasures ninyo ngayon, isang araw sasabihin nyo rin, naku, wala na akong kasiyahan dyan. Tama? Naunawan nyo may mensahe? Ha? Kaya ngayon pa lamang, para hindi tayo mabiktima nito, para hindi kayo mabiktima nito, mabiktima nito, at ano pang mga instrumento na ginagamit ng demonyo. Isang bagay lang na huwag niyong kakalimutan ngayong umaga. Remember. Nakikinig kayo? Remember. Sino? Thy Creator.
Ha? Simula ngayon, sabihin nyo, nakatatak, nakalagay, nakasaad, nakamarka na, nandito na sa isip ko, sa puso ko, yung Creator ko. Ha? Po kayo. Sa mga kabataang bisita, makinig kayo. Tapos na po tayo. Tumayo nga po kayo, first time nyo po dumalo sa service na ito. Tumayo po kayo. Kabataan kay hindi kabataan. Come on. Kahit hindi po kayo kabataan. Ha? Pastor, anong gagawin ko? Makinig po. Girls, boys, come on. Parents, sino man po, basta first time po ninyo, makinig kayo. Pastor, anong gagawin ko para hindi mabura si Kristo sa isip ko? Eto, napakasimple. Una, dapat mong kilalanin ang iyong sarili, sino ka. Sabi ni Biblia, kung ating kikilalanin ang ating sarili bilang tao, ikaw at ako, lahat tayo ay makasalanan. Tandaan nyo yan. Sino tayo? Makasalanan. Ang nakakatakot, nakakalungkot, sabi ni Biblia, may kabayaran ng ating kasalanan. Ano ang kabayaran ng ating kasalanan? Kamatayan sa impyerno. Bakit pupunta tayo sa impyerno? Sapagat tayo makasalanan. Pero ang good news, mahal ka ng Panginoon. Alam mo kung ano ginawa niya? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Alam mo ginawa ng Diyos? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, napako sa krus, namatay, nilibing, muling nabuhay. Bakit? Para bigyan ka ng pag-asa, bigyan ka ng buhay na malanggan. Magkakaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Huh? Kaya bago tayo magtapos, bago tayo mag-invitation para sa mga members, sa aming mga mahal na bisita, anyayahan ko kayo sa isang maiksing panalangin, at panalangin na ito, pagtanggap kay Kristo, pagsisisi ng kasalanan, pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Pag tinanggap nyo si Kristo, gawin nyo yan ng buong puso nyo, buong isip ninyo. At once na tinanggap nyo, gumawa ka ng desisyon ngayong umaga, natanggapin si Kristo ng buong puso, hindi na yan mawawala. Sige, habang kayo nakatayo, yuko lahat ng mga nakatayo at aanyayahan ko kayo sa isang maiksing panalangin. Gawin niyo po ito ng totoo sa puso niyo. Hindi po reliyon ang tatanggapin niyo at simbahan, si Kristo po. Sige po, tayo po'y manalangin. Sumunod po kayo sa akin sa isang maiksing panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na nakilala ko po na ako ay isang makasalanan, nahatulan sa impyerno. Subalit, salamat po kay Kristo Jesus na siyang namatay, inilibing, muling nabuhay, alang-alang sa aking mga kasalanan. Sa oras pong ito, pinagsisisihan ko na po ang aking mga kasalanan at tinatanggap ko po si Kristo Jesus ng buong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tandaan niyo po, kayo mga nakatayo, kami nagpapasalamat na kayo nakarating ngayong umaga. Pero kung totoong tinanggap niyo si Kristo, nasa inyo po si Kristo. Ang sabi ng Diyos, once na tinanggap mo si Kristo, hindi na po yan mawawala magpakailanman. Sapagat the moment na tinanggap natin si Kristo, titira po sa atin ang pangatlong persona ng Godhead, and that is the Holy Spirit of God. At pag nakatira na sa iyo, hindi na yan aalis. At tanda mo yan, pag tinanggap mo si Kristo ng buong puso mo, nasa iyo na si Kristo, nasa atin na po yung buhay na walang hanggan. At dahil may buhay na walang hanggan tayo, saan tayo pupunta? Doon sa langit. Hindi na tayo pwedeng ariin ng dyablo. Sapagkat sa oras na tinanggap mo si Kristo, pag-aari ka na ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na mabubura, hindi kayang burahin ni Satanas ang ginawa mong desisyon na tinanggap si Kristo ngayon. Kaya, ngayon, kung tinanggap natin si Kristo, hindi na dapat tayo mabiktima naman ganito. Alright? Nakikinig tayo? Maging kayo mga adult, kayo mga magulang. Hindi na dapat tayo mabiktima. Kaya nga, once na tinanggap mo si Kristo, tuloy-tuloy
ang pag-aaral ng salita ng Diyos para kung may mga pagkakataon muli na ito'y papasok sa inyo, aakitin na naman kayo naman ganito. Alam nyo na kung anong gagawin nyo. Anong sasabihin nyo? No. Bakit? Meron akong Diyos sa isip ko, sa puso ko. Sino yon? My Creator. Mga kapatid, ang Creator natin, hindi tayo dadalhin sa kapahamakan. Kundi dadalhin tayo sa kanyang trono at makakasama natin siya magpakailang-kailan pa man. Sa mga members, tumayo tayo lahat. At kung tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, maaaring matagal ka na sa simbahang ito, pero naaakit ka pa rin, nabubura pa rin yung Creator sa isip mo, sa puso mo. Ngayong umaga, huwag kayong magsi-CR dito kayo sa altar na ito. Sandali na lang po ito. Pero ito po yung pagkakataon na napakalaga. Come on. Dito po. Lumuhod tayo, gumawa tayo ng desisyon sa Panginoon. Ano sasabihin natin? Hindi ko pwedeng kalimutan ang Creator ko sa buhay. Hindi ako papayag na buburahin ng dyablo ang Creator sa aking isip, sa aking puso. Mga kapatid, mabura na lahat anumang meron na nasa isip natin, nasa puso natin. Huwag lang yung Creator mo. Maaaring nakalimutan mo yung friends mo. Maaaring nakalimutan mo kung sino-sino mga persona. Pero huwag mong kakalimutan ngayong umaga. Remember now thy Creator. Sapagkat kung meron mang pangunahin na ginagawa ng dyablo, na alisin sa isip natin, alisin sa puso natin, ay walang iba kundi yung Creator natin. Now this time, gumawa tayo ng decision. Panginoon, hindi ako papayag na mabubura kayo sa isip ko. Hindi ako papayag na mabubura kayo sa puso ko. Hanggang sa pagtanda natin. Hanggang sa tayo kunin ng Panginoon. Remember now thy Creator. Not only in the days of the youth, but remember now thy Creator sa lahat ng buhay natin. Hanggang sa tayo kunin ng Panginoon. Huwag tayo papayag na buray ng dyablo ng ating puso, ng ating Panginoon. Dakilang Diyos na mapagpalat, makapangyarihan sa umagang ito, Panginoon, hiniling ko po, dinadalangin ngayon pong umaga, I've done my part, oh God, I've done my best. Panginoon, yung pong mga nagpahayag ng pagtanggap sa inyo at gumawa ng decision na tanggapin kayo bilang Panginoon na magligtas, pagpalain niyo po sila. Nawa dito po magsisimula. Ito na po ang turning point ng kanilang buhay. Na sasabihin nila, simula ngayon, hindi na mabubura ang Creator ko sa aking puso, sa aking isip. Ganon din po ang bawat isa, Panginoon. I-bless niyo po. At turuan niyo po sila ngayon, ang mga naligtas na sumunod sa tubig ng bautismo. At dalahin ko po na ito po'y nagsilbing revival ng bawat young men and young ladies, even the parents of God. Mula sa mensaheng ito. O Diyos, salamat po. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so back to your seats. Yung pong mga bisita, meron pong mga lalapit po sa inyo at ibabahagi po sa inyo ang simpleng paraan ng kaligtasan. Kanina po naibahagi na, pero maganda po, paano kayo susunod sa water baptism? Sige po. Brad Tom, bahala na kayo dito. Sir Riel, bahala na kayo dito sa ano. Okay, so dito po, baka may mga bisita dito. Tumay lang kayo. Come on. Bisita po. First time ninyo. Takder kayo lang. Come on. Yan. Sige po, lapitan niyo po sila. Lapitan niyo po sila.
Okay, so palagay niyo po mga kapatid, may tinanggap ba tayo na katotohanan mula sa mensahe? Narinig niyo ba yung tanong ko mga kapatid? Okay, na-bless ba tayo sa mensahe? Amen. Alright, okay. Sige po, tumayo po tayo lahat. At tayo po ay magwakas sa panalangin. Muli, lahat po ay meron pong pagkain. Alam ko, ewan ko kung kakasya yun. Kakasya po para sa lahat, pero unahin niyo muna yung mga bisita. Amen? Amen! Ayan, unahin muna natin na pakainin o bigyan ng pagkain ang mga bisita natin bago tayo. Ano ho? Sige po. At huwag niyong kakalimutan, third Sunday ng ating anniversary sa darating na linggo. Amen! So let's invite more visitors mga kapatid. At yung mga nakarating na, bumalik kayo. Balik kayo. May magandang mensahe mulit na marinig po tayo. Tayo po ay manalangin. At mamaya, siyempre, huwag niyong kakalimutan ang ating service mamayang hapon. Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa amin ngayon pong umaga. Yung pong mga bisita po namin na kinakausap at tinuturuan, Panginoon, paano sila sumunod sa tubig ng bautismo, Panginoon. Bless them, O God. Ganon din po ang bawat isa, Panginoon. Pagbalain niyo po. Salamat sa lahat ng mga katotohanan amin pong tinanggap, narinig ngayon pong umaga. Nawa ito po ang magbibigay sa amin ng punot ugat, Panginoon, turning point ng amin pong maayos pag-i-enjoy na buhay mula po sa inyo, Panginoon. At meron din po kaming pagsalusaluhan na biyaya. Salamat po sa mga nagluto, sa mga naghanda. Basbasan niyo po ito, bendisyonan. Ingatan niyo pong bawat isa. Huwag niyong payagan, Panginoon, ang diablo magkaroon ng puwang, Panginoon. O Diyos, salamat po. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. All right. So muli, salamat sa inyo lahat. Brad James, thank you. Sister Hilda. Sino pa yun ang mga nandyan?